Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Mainit na balita, may anunsyo si Pangulong Bongbong Marcos patungkol po sa supply ng krudo sa bansa. Sabi niya may sapat na supply ng krudo hanggang June 30. Meron na tayong supply of crude oil, sufficient supply hanggang June 30. Pero patuloy pa rin ang ating paghahanap ng supply. Sinabi yan ng Pangulo sa pagbubukas ng NAIA Expressway Phase 2 ngayong umaga. March 24 nang ideklara ng Pangulo ang State of National Energy Emergency kasunod ng walang patid na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Nauna lang sinabi ng Department of Energy na as of March 20, nasa 45 araw ang fuel inventory ng bansa. Sumibat nang hindi nagbabayad ang isang motoristang nagpa-full tank ng sasakyan sa isang gasolinahan sa Quezon City. Ang mahigit 5,000 pesos na halaga na ipinakarga, ikinalta sa sweldo ng tinakasang pump attendant. Ang insidenteng nahuli kam sa balitang hatid ni James Agustin. Makikita sa CCTV ang pagdating ng isang multipurpose vehicle sa gasolinahang ito sa southbound lane ng EDSA sa Quezon City. Mag-alauna na madaling araw noong linggo. Nilapitan siya ng pump attendant. Bahagyang nagbukas ng pinto ang driver. Doon na kinargahan ng diesel ang sasakyan. Nang matapos, bigla na lang umalis ang motorista. Sinubukan pa siyang pahintuin ng pump attendant at kinalampag ang bintana ng sasakyan. Sa isang kuha ng CCTV, makikita na dire-diretso sa EDSA ang motorista. Ayon sa 22 anyos sa pump attendant, nang dumating ang motorista, agad siyang tinanong kung may diesel sila. Nilapitan ko na po si customer and sabi niya po, diesel daw po, full tank. Nag-double check po ako kay customer, product batch po. Okay naman daw po, nagsenyas lang po sa akin ng okay. And ayun po, kinargaan ko na po hanggang sa pagmatic na po. Sinara ko na po yung gas tank ni sir. Pagkasara ko po, bigla na lang po tumakbo si customer. Nakiangkas pa raw siya sa isang nakatambay na motorcycle taxi rider para hanapin sa EDSA ang motorista pero bigo silang makita. Umabot sa 5,196 pesos and 45 centavos na halaga ng diesel ang naikarga na hindi binayaran ng motorista. Ang masaklap ayon sa pump attendant, ibabawas ito sa kanyang sahod. Sa akin po binawas yun, pumirma po ako ng deduction letter po. Sobrang hirap po sir. May anak po kasi ako nagdedede, gagatas. Pati sobrang abala rin po sa istasyon namin sir. Nai-report ng insidente sa La Loma Police Station. Nagsasagawa na sila ng follow-up operation. Kahit may kuha ng CCTV, hindi malinaw ang plate number na nasa harapan ng sasakyan. Ang plaka naman sa likurang bahagi, may takip na tela. Nakipag-ugnayan ng pulisya sa MMDA at LTO. Nakapag-backtracking na rin po kami sa mga CCTV na pinanggalingan ng suspect at nag-forward tracking na rin po kami ng mga CCTV rin kung saan papunta po itong suspect. Kagabi tinungo ni QCPD Director Police Brigadier General Randy Glenn Silvio ang gasolinahan kung saan nangyari ang insidente. Hindi pa po namin nakakausap yung may-ari ng gasolinahan, kaya naggumawa na lang po kami ng letter at inaanyayahan po namin siya dito sa aming istasyon. Umaasa naman ng pump attendant na sa lalong madaling panahon ay matukoy ang pagkakakilanlan ng motorista. Sana sumuko ka na at pagbayaran mo yung ginawa mo sa akin. Ang laking provision yung ginawa mo sa akin. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makakuha ang panig ng pamunuan ng gasolinahan. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. May banta muli ng danger level na heat index o damang init sa ilang lugar po sa bansa ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, posibleng umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index sa San Jose, Occidental, Mindoro. Kahapon na itala rin po doon ang ganyang katinding heat index. Kapag nasa danger level ang damang init, mataas ang banta ng heat stroke, lalo na sa mga nagtatrabaho sa gitna ng arawan.
Ngayong Biyernes, posibleng pumalo naman sa 40 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan, Pangasinan, Etxague, Isabela at sa Coron, Palawan. Aabot naman sa 38 degrees Celsius ang heat index sa Pasay. Mainit na easterlies o hangin galing sa Pacific Ocean po ang patuloy na nagkakaapekto sa bansa ayon sa Pag-asa. Asahan pa rin magiging mainit dito sa Metro Manila ngayong weekend. Posible pong pumalo at umabot pa nga sa 33 degrees Celsius ang pinakamainit na temperatura. May 10% na tsansa ng ulan dito sa NCR. Wala naman pong tsansa ng ulan sa Metro Cebu at asahang magiging mainit. Sa Davao o sa Metro Davao, maaaring pumalo hanggang 35 degrees Celsius ang temperatura ngayong pong weekend. 30% ang tsansa ng ulan sa Metro Davao ngayong Biyernes, habang 10% naman ang inaasahan po natin bukas at sa linggo ng Palaspas. Nabawasan ang mga babiyaheng bus sa Semana Santa dahil sa mega oil price hike ayon sa pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange. Maging ang mga pasaherong maagang bumiyahe, problemado rin sa taas ng pamasahe. Ang mainit na balita hatid ni Bea Pinlac. Ilang araw bago ang Semana Santa, bumiyahe para makauwi sa Bulacan si Bernadette. Mas magaan daw kasi ang biyahe kapag hindi nakikipagsiksikan, lalo na't kasama niya ang dalawa niyang anak. Pag nakipagsabayan kami sa may mismong Semana Santa, mas maraming tao, mas mahirap bumiyahe, lalo na may dalawa akong kids na kasama. Mas magaan man ang biyahe, talagang hindi raw matatakasan ang bigat sa bulsang dulot ng taas pasahe sa mga bus ngayon. Wala naman kaming choice, mas nabawasan po yung namin kumpara noon na parang every week pag pupunta kami sa Bulacan, hindi katulad ng tumaas na, bihira na lang. Ang ilang motorista, pasahero raw muna ngayong mag-Holy Week para makatipid sa petrolyo bukod pa raw sa umiinit ng panahon. Nagbumotor lang kami dapat. Kaso sabi namin masyadong mainit pagka nagmotor. Kaya mag-commute na lang kami. Mahirap na magpapakahirap po siya mag-drive, di ba? Mas sulit din daw ang gastos sa biyahe kung isasabay na sa Holy Week ang iba pang plano ng pamilya gaya ng pagdiriwang ng birthday at graduation. Sama na kasi ng graduation ng mga bata para diretso na. Para iwas dun sa mga dami ng mga pasahero. Ngayon lang to. Talagang inano lang namin, pinagandaan lang namin tong araw na to. Ayon sa pamunuan ng PITX, nabawasan ang mga babiyahing bus ngayon dahil sa walang prenong taas presyo sa petrolyo. Handa naman daw ang ilang bus operator na magdagdag ng biyahe kung kakailanganin, lalo na ngayong Semana Santa. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Dalawa ang patay sa engkwentro sa pagitan ng militar at ng mga hinihinalang miyembro ng New People's Army sa Donsol, Sorsogon. Sa imbestigasyon ng Sorsogon Police Provincial Office, nagkaroon ng palitan ng putok ang dalawang grupo sa Barangay Juan Andre nito pong Miyerkules. Na-recover sa napatay na miyembro umano ng NPA ang isang M16 rifle, mga magazine at bala. Nadamay sa insidente ang isang sibilyan na nasawi matapos matamaan ng bala. Sinusubukan pang makuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima. Patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad. Nagsara na muna ang ilang gasolinahan sa Pangasinan dahil sa kawalan po ng supply ng langis. Sa datos ng Pangasinan Police Provincial Office, 15 gasolinahan yan mula sa mga bayan ng Bugalyon, Burgos, Infanta, Lingayen, Mabini, Natividad, Rosales, San Quintin at sa Sison. Araw-araw na nag-iikot ang mga pulis para matiyak na walang gasolinahan ang lumalabag sa hoarding, profiteering at supply manipulation. Nilimitahan din ang ilang gasolinahan sa 500 hanggang 1,000 piso kada customer ang ibinibentang petrolyo. Sa Placer, Masbate naman, arestado ang isang lalaki dahil sa illegal umanong pagbebenta ng gasolina. Nasambat sa kanya ang halos 40,000 pesos na halaga ng litro-litrong gasolina. Mahaharap ang suspect sa hukulang reklamo at wala naman po siyang pahayag. Huli kam sa Dumaguete, Negros Oriental ang pagdaan ng sasakyan na yan sa National Highway sa Barangay Talay. Biglayang napahinto ng bumagal ang takbo ng sinusundang motorsiklo. Hindi naman nakahinto ang nasa likod na motor na sinubukang mag-overtake pero kinapos at bumangga sa sasakyan. Sugatan ang naaksidenteng rider.
Agad namang umalis ang nagmenor na motorsiklo. Sa isa pang CCTV, nakita ang pagsagi ng isang tricycle sa sumemplang na motor. Ayon sa pulisya, nagkasundo na ang bumanggang rider, ang driver ng kotse at ang driver ng tricycle para sa pagpapaayos sa nasirang motor. Wala silang pahayag. Mga rider na walang suot na helmet, naka-tsinelas at expired na ang rehistro ng motorsiklo ang kabilang po sa 4 na pong natikitan sa Quezon City kagabi. Balitang hatid ni Jamie Santos. Sunod-sunod na pinara ng mga pulis ang mga motorista sa P. Tuazon Boulevard sa Quezon City kagabi. Bahagi ito ng Pride of Police Women for Road Safety, Integrity, Discipline and Efficient Enforcement ng Oplan Sita at Oplan Bandillo ng Quezon City Police District o QCPD. Kombinasyon ito ng checkpoint operation at information drive para tiyakin ang kaligtasan sa kalsada. Sa bahagi ng 18th Street, ilang motorcycle rider ang pinara para i-check kung may sapat na lisensya at rehistro ang kanilang mga sasakyan. Isang babaeng rider ang nasita dahil sa expired na rehistro ng kanyang motorsiklo. Tinikitan siya. Hindi siya nagbigay ng pahayag. 2 lalaking rider din ang nahuli dahil nakatsinelas. Ang isa, walang suot na helmet. Sa 15th Avenue, may mga nahuli ring iba't ibang paglabag, kabilang ang isang walang plaka. Isang taxi na nag-left turn sa bawal na lugar at 2 rider na kapwa walang helmet at nakatsinelas. Kaya ano bang violation mo, sir? No plate number. Bakit po wala pong plate? Di pa po napapagawa. Isang sasakyan ng barangay sa Pasig hindi rin nakalusot matapos mahuling dumaan sa one-way na kalsada. Actually, double purpose po ito to ensure na safe yung ating mga travelers, safe yung ating mga commuters. And at the same time po, nakakapagpatupad tayo ng mahigpit na traffic and road safety rules po dito sa Quezon City. Marami po tayong nahuli, kulang-kulang 40 po yung ating nahuli. Ayon sa pulisya, bahagi ito ng pinaigting na kampanya para sa road safety sa Metro Manila. Kapansin-pansin din ng mga policewomen ang nanguna sa operasyon sa ilalim ng Pride program. Kung napansin niyo po, majority talaga babae. Kasi po, dito sa QCPD po, meron kaming tinawag na Pride. Ang concept po nito ay, ang frontliners po natin ay mga kababaihan. In comparison po sa mga lalaki na naninita, mas lighter po yung nagiging environment pag yung babae ang naninita. Kasi po, mas kumakalma, wala pong masyadong confrontation na nangyayari. At kadalasan po ay napapasunod ng husto yung ating mga drivers. Paalala ng pulisya sa mga motorista, siguraduhing maayos ang kondisyon ng sasakyan, kumpleto ang dokumento at sumunod sa batas trapiko para makaiwas sa aksidente. Jamie Santos, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Posible raw na umabot sa hanggang 500 pesos ang kada kilo ng baboy ayon sa Department of Agriculture. Sa tansya ng kagawaran, halos 60% ang posibleng itaas ng presyo ng karneng baboy kung lalala pa raw ang sitwasyon sa Middle East. Magkano na ba ang karne ng baboy? Sa ilang palengke sa Quezon City, nananatiling mataas ang presyo nito na nasa 400 pesos na ang per kilo ng pork liempo sa Mega Q Mart, habang 320 hanggang 340 pesos sa ibang parte ng karneng baboy. Sa Kamuning Public Market naman, 380 pesos ang kada kilo. Batay sa latest price monitoring ng DA sa ilang palengke sa Metro Manila, tinatayang nasa 300 pesos hanggang 370 pesos ang kada kilo ng pork kasim. Habang ang pork liempo naman ay nasa 370 pesos hanggang 440 pesos kada kilo. Sa tingin ng grupong Sinag, hindi aabot sa anilay worst case scenario ang presyo ng baboy. Nasa 185 hanggang 190 pesos daw ang farm gate price ng baboy, kaya nasa 340 hanggang 350 pesos lang dapat ang presyo ng karne nito sa palengke. Dumating na sa bansa ang 700,000 bariles ng krudo mula po sa Russia ayon sa Department of Energy. Sabi naman ng ilang oil company, may sapat pa silang supply ng langis na aabot hanggang Mayo, pero hindi raw tiyak ang mga susunod nilang pag-import nito. Balitang hatid ni Mariz Omali.
Sa pagdinig sa Senado, nilahad ng mga kumpanya ng langis na may sapat pa naman daw silang inventaryo ng langis hanggang sa huling linggo ng Abril at Mayo. Pero nananatili raw walang katiyakan ng mga susunod na importasyon. The supply is tight, but for Chevron, it's still manageable at least for March and April. We are exerting best efforts to still go beyond the minimum, making sure that we have enough stock coverage. Fortunately, we have kept all our stations open. They are still adequately supplied. So wala pa po nagsasara sa aming network of stations. Our incoming importations are still arriving, but we haven't received any confirmation for future deliveries beyond April. Inamin naman ni Petron Corporation General Manager Lubin Nepomuceno na patuloy ang hamon sa pagkuha ng krudo at mga finished product na langis, lalo na't nahinto ang replenishment dahil sa pagsasara ng Strait of Hormuz. Supply disruption is more expensive and will be catastrophic consequence for the economy. Si Senador Rodante Marcoleta, kinwestiyon ng oil companies maging ang Department of Energy kaugnay ng bigla ang pagtaas ng presyo ng langis sa kabila ng umiiral pang inventaryo. After 2 weeks, 110 na nga ang ginamit eh. So inventaryo pa rin ang ginamit. How did you justify that? Because, Mr. Chair, yung binenta kasi na yun will have to be replaced right after next week. So, kinolekta ho yung amount. So ang nangyari, ang nag-finance ang taong bayan. Yes, it's really Hindi, yung exactly. passed on to Yan na nga the eh. There should be a point where the replacement cost should begin. Saan ba magsisimula? Mr. Chair, we're not saying that that is right in the business the way it's But now you will not deregulated. Hindi na kontento si Marcoleta sa paliwanag, kaya maya-maya pa. This is the frustration, Mr. Chair. Salamat po. Mr. Chair. Senator, si Mr. Balbuena, you want to interject? Kaalis kung frustrated ka, wala kang sagot na nakuha. Ha? Ayaw nila sumagot po. Bakit ayaw? Kailang oras na tayo dito, wala pa rin sagot. Nauna nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naghahanap ang Pilipinas ng iba't ibang pinagkukunan ng langis, habang ang natitirang supply ng bansa ay inaasahang tatagal na lamang daw ng hanggang 45 araw. Kinumpirma ng Department of Energy, dumating sa bansa ang 700,000 bariles ng krudo mula Russia. Meron din tayo Russian oil na dumating na sa Bataan, crude oil yan, na rine-refine ng Petron yan. So patuloy naman, so far patuloy naman na dumadating. Weekly meron tayong mga stocks na dumadating. So itong ginagawa rin ng ating pamahalaan na we're trying to manage demand. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay po ng umiiral na National Energy Emergency at ang hinihintay na suspensyon ng pagbabawas ng excise tax sa langis at sa iba pang issue. Kausapin po natin si Attorney Noel Baga, professor sa UP Department of Political Science at co-convener din ng Center for Energy Research and Policy o CERP. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali, sir. Magandang umaga, Connie, at sa ating mga tagapanood. Attorney, ito pong umiiral nga na National Energy Emergency ay sinasabing makakatulong daw yung pagpapabawas sa excise tax talaga ng langis. Ano? Sa tingin nyo ho, yung sinasabing 6 pesos ba na mababawas dito talaga hong tugon dun sa sitwasyon po para magkaroon ho ng ginhawa yung ating mga kababayan? Magkahiwalay po yung dalawang yan. Nandun po yung kapangyarihan po ng presidente na isuspend yung excise tax. Nandyan po yan. Kaya kung i-exercise po ito ng presidente, ay mababawasan po ang presyo ng diesel by up to 6 pesos per liter at ang gasolina by up to 10 pesos per liter. Pero hindi pa rin ganong kalaki itong bawas kasi kung 130 pesos per liter po ang diesel ngayon, kung tanggalin po yung excise tax, ito ay magiging 124 pesos per liter na mahal pa rin. Eh yung pangalawa pinag-uusapan natin dito ay yung declaration ng national emergency ng presidente ng Pilipinas. So dahil dito, dumami na po ang pwedeng gawin ng presidente. Kasama po dito ang kapangyarihan niya sa Price Act. So sana po, dapat gamitin po ng presidente ang kanyang kapangyarihan sa Price Act as amended by Republic Act 10623. Nakasaad po dito na upon declaration of a state of national emergency,
pwede hong i-deklara ng presidente ang oil as a prime commodity at mag-impose po siya ng price controls o price ceiling sa presyo ng oil. Yun po ang una niyang pwedeng gawin. Pangalawa po, dahil na rin dito sa Price Act, pag-impose po ng price controls, pwede rin pong i-require ng presidente ang gasoline stations na magbigay po ang gasoline stations nationwide ng discount sa lahat po ng pampublikong bus at jeep, para naman ho makatulong ito sa mga jeepney at bus driver po natin. At pangatlo po, yung government-owned PNOC, sila po ay nag-i-import na ng langis. Dapat po sana, pwede rin gamitin, dapat ponduhan po yung PNOC, gamitin yung emergency funds para ponduhan ng PNOC, para po mag-set up na ang PNOC ng mga gasoline stations at magbenta po ng oil sa mga pampublikong pampublikong jeep at buses at subsidized prices. Nasa kapangyarihan po ito ng PNOC, nasa Presidential Decree number 334 na ang government-owned PNOC ay kaya pong mag-import at magbenta ng oil directly po sa taong bayan. Okay. May mga sabi na nakukulangan sila dun sa excise tax lamang. Sa tingin nyo, practical ba na pati ho yung VAT palawigin na rin para syempre makatulong palaro excise tax and VAT na rin? Opo, dapat pong gawin din yan. Dapat po magawa na yan na matanggal na yung excise tax at VAT. Ngunit nga po, ito po ay maliliit lang po yung impact nitong mga ito. Kasi maliit lang po yung mababawas nito sa presyo ng diesel at ng gasoline habang patuloy na't umaakyat po ang presyo ng oil. Kaya ang kailangan po talaga natin dito ay price controls at discount. Okay. Pero ito hong pagbibigay ng tulong ng Russia, aasahan ho ba natin kaya ito? Talagang malaking tulong ho rin ba ito sa ating source ng oil? Ito pong in-import natin mula sa Russia ay crude oil po ito at maganda po ito dahil ma-extend yung capacity ho ng bansa natin for oil. Kasi ang sabi ho ng Department of Energy, meron na lang tayong 45 days left for diesel and 53 days for gasoline. So ngayon po na may bago tayong crude oil, kailangan pa po itong syempreng dumaan sa Petron Refinery. Isa na lang po kasi yung ating refinery. Ang tanong po dyan ay ano ho ba yung processing capacity netong Petron Refinery, ano ang kanilang processing schedule. Kaya ito po yung mga issue na yan. Nabanggit po ng Presidente na dahil po dito sa oil shipment from Russia, na-extend po ang ating oil capacity up to June 30. So ito po ay nakadepende sa processing capabilities nung nag-iisa nating Petron Refinery. Opo, at sa inyo pong palagay, ano ba yung mga dapat na konsiderasyon po ng ating gobyerno pagdating sa paghahanap pa rin ng additional na mapagkukunan po ng ating oil supply? Kailangan ho na aggressively na maghanap pa ng oil supply ang gobyerno. Kailangan mamuno dito ang Philippine National Oil Company. Again, na maghanap gamitin yung National Emergency Funds na bumili ng oil mula sa abroad at ibenta ho sa taong bayan at subsidized prices. Sa long term, sa panghinaharap, kailangan po ang PNOC ay mag-establish ho ng Strategic Petroleum Reserve. Ito po ay long-term na oil stockpile para po kung panahon ng krisis, pwede po itong ibenta ng PNOC sa taong bayan. Pangalawa, kailangan po natin ng oil refineries, mas maraming oil refineries. At dapat po, yung isa sa mga oil refineries dito must be government-owned. It must be owned by PNOC. Para ho yung crudo na naka-stockpile ng PNOC sa Strategic Petroleum Reserve, pwede niyang i-refine sa kanyang sariling refinery at pwedeng ibenta dapat ng PNOC sa kanyang sariling mga gasoline stations sa taong bayan. Ganito po nung 1970s to 1980s, kaya nagkaroon ho ng 1981 to 1982 Iran-Iraq War na nagka-oil crisis ulit, hindi na ho tayo masyadong naapektuhan nun. Kasi ho, meron na tayong Strategic Petroleum Reserve nun. At the same time, kailangan ho aggressively i-pursue natin yung exploration development ng ating mga local indigenous resources sa Pilipinas. Kasama na po dito yung natural gas, oil, solar power, wind power. Opo, and speaking of exploration, may mga nagbababalahon ng mga ilang senador sa ating pamahalaan na sana mas maging maingat daw sa joint exploration with China, no? Sa tingin niyo ho ba ito'y
something logical at this point na gawin given na 2023, pinawalang bisa nga ho ng Korte Suprema ang Joint Maritime Seismic Undertaking ng Pilipinas at China at Vietnam dahil unconstitutional daw na may wholly foreign-owned company na makilahok sa oil exploration, sir? Ito po ay sa panghinaharap pa kasi siyempre ho kung magkaroon man ng agreement, later on pa to, it will take years. Pero this is a possibility. Maganda naman pong nag-uusap ang Pilipinas at China at maganda, pwede din naman po na magkaroon ng joint exploration agreement as long as ito ay sumusunod sa ating konstitusyon. Pwede pong magkaroon din ng joint production agreement between Philippines and China basta dapat ito ay sumusunod sa ating konstitusyon. At doon sa 2016 UN arbitral ruling na ito po, itong West Philippine Sea ay nasa teritoryo po ng Pilipinas. So pwede naman po mag-production sharing agreement basta po halinsunod sa ating konstitusyon. Just to take note, sa ibang bansa po, yung Norway, Sweden, meron din po silang conflict dati, offshore oil field. Nagkasundo rin naman po sila na halinsunod sa kanilang mga konstitusyon. I see. At sa tingin ninyo ho, may maitutulong pa ba sa Pilipinas? Ito pong Malampaya? Meron po, kasi may mga bagong findings naman po. Yung Malampaya East, nahanap po last year and it na-extend po ang life ng Malampaya from 2025 to 2030. Maganda po ito. May bago po tayong finding nung Camago Natural Gas Find. Bago na naman po ito. Maganda po ito at may kaya dapat po mas aggressively na i-pursue ang exploration development ng oil resources sa Pilipinas. Just to take note din po, ang Philippine National Oil Company po, government-owned PNOC, ang nakahanap ng unang langis sa Pilipinas. Ito yung Nido Oil Field noong around 1970s. Kasi po nung panahon na yon, yung private sector ayaw mag-invest ng pera sa exploration ng oil resources. Ayaw nila. It was the government na nag-invest na mag-explore ng energy resources. Sumunod na lang yung private sector. Ganon din po ang kailangan gawin ng Pilipinas. Dapat po bigyan ng Kongreso ng mas maraming funding ang PNOC and let PNOC take the lead once again sa exploration, development, and production ng oil and other natural gas resources. PNOC din po ang nakahanap ng unang natural gas find sa Pilipinas sa Isabela at ito rin ang nag-develop ng geothermal energy. And then sabay-sabay lang po, kasama natural gas, pati po geothermal, hydropower, solar power. Attorney Noel Baga, maraming salamat po sa inyong binigay sa aming oras dito sa Balitang Hali. Maraming salamat po sa pag-imbita sa akin at sa Center for Energy Research and Policy. Maraming salamat po, Attorney Noel Baga ng Center for Energy Research and Policy. Ilang araw bago matapos ang Fire Prevention Month, kabi-kabilang sunog ang sumiklab kagabi sa Malabon, Parañaque at Taguig. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Binulabog ng sunog ang mga residente ng Barangay Sembo sa Taguig mag-aalas 12 ng hating gabi. Kanya-kanyang hakot ng tubig ang ilan para tumulong sa pag-apula sa apoy. May ibang mangiyak-ngiyak habang natutupok ang kanilang bahay. Pagtawag ko po sa mga kapatid ko, hindi na po sila nagre-reply Tapos tapos ayun po, tumawag po yung girlfriend ko. Sabi po ng girlfriend ko, sa amin daw po yung sunog, kaya nagmamadali po akong pumunta dito. Ayun, wala na po, ito na po yun Ayon sa Bureau of Fire Protection, 25 pamilya o humigit kumulang 100 individual ang apektado sa sunog na tumupok sa hindi bababa sa 4 na bahay. May ilang sugatan sa sunog base sa tala ng barangay. May injury dahil may mga apoy na kumalat, then mga bubog. So casualties wala naman po. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog na nirespondehan ng halos 40 truck ng bombero at fire volunteers. Nahirapan po tayong magpalabas ng mga fire truck dahil nga po sa kakitiran ng kalsada at the same time yung ating pinakamalapit na fire hydrant po ay medyo mahina po yung kanyang pressure kaya po medyo mabagal po yung supply pagdagdag ng tubig dito sa ating fire scene. Pasado 1:00 ng madaling araw na apulang sunog sa Taguig. Halos 1 milyong piso ang tinatayang halaga ng pinsala. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. 2 magkahiwalay na sunog naman ang sumiklab sa Parañaque at Malabon kagabi. Sa Barangay San Isidro, Parañaque, umabot din sa ikalawang alarma ang sunog na lumamon sa 30 bahay na pawang gawa sa light materials. 60 pamilya o nasa 120 individual ang nawalan ng tirahan. Nasa 150,000 pesos ang halaga ng pinsala ayon sa BFP.
Sa barangay Tugatog, Malabon, aabot sa 4 na bahay ang natupok ng apoy. Ayon sa barangay, may mag-asawang sugatan sa sunog. Ang mag-asawa kahit paano nagtamo ng first degree burn. Babalik sana daw sila pero napigilan na nga lang sila kasi nga nagkaroon na sila ng parang nasunog na yung kanilang kamay. Tingnan nila kung yung mga anak nila kung nandoon pa. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng sunog sa Parañaque at Malabon. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Arestado ang 3 lalaki sa Santa Cruz, Davao del Sur dahil sa iligal na pagbebenta umano ng petrolyo. Nasabat sa bypass operation ng pulisya ang halos 1,300 litro ng diesel at mahigit 100 litro ng gasolina. Tinatay ang halos 200,000 piso ang halaga niyan. Dinala sa opisina ng Davao del Sur Maritime Police Station ang mga nasabat na petrolyo. Walang pahayag ang mga naarestong suspect na mahaharap sa reklamo. Napilitan naman magsara ang lalinhanin na gasolinahan sa Davao Region matapos maubusan ng supply ng langis. Ayon sa pulisya, 8 riyan ay sa Davao City, 2 sa Davao Oriental at 6 sa Davao del Norte. Alinsunod sa utos ng Department of Energy, kabilang sa mga ini-inspeksyon ng Police Regional Office 11, ang mga underground tank ng mga nagsarang gasolinahan para tiyaking wala na nga itong supply. Pinagnakawan ng isang kapilya sa General Santos City. Ayon sa pamuno ng kapilya, 2 TV ang natangay. Ginamit pa ang TV nitong Martes para sa ensayo ng baccalaureate mass ng mga estudyante. Pero kinabukasan, napansin nilang wala na ang isa sa mga TV. Dahil dyan, bumili ng gamit ng kapilya para matiyak na hindi nila manakaw ang isa pang TV. Pero pagbalik nila ay wala na rin ito. Nasa 40,000 pesos daw ang halaga ng 2 telebisyon. Inireport na ang insidente sa pulisya. Kaugnay naman sa pagtalakay ng Senado sa mga hakbang ng gobyerno kaugnay sa epekto ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo, kausapin natin ang chairperson ng Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o PROTECT Committee na si Senator Sherwin Gatchalian. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali, Rafi. Magandang tanghali sa ating mga tagapakinig. Opo, sa inyo pong assessment, kumusta so far yung pagtugon ng gobyerno sa epekto ng gyera sa Middle East at sa presyo ng produktong petrolyo? Binibigyan natin ng pahalaga yung kanilang initial na mga reaction at initial na mga ginagawa. Pero ang pinaka-problema natin, Rafi, ay supply. At base sa mga pagdinig natin, pagdating sa gasolina, 54 days na lang ang natitira. Pagdating naman sa diesel, 46 days. So pagtapos yan, hindi na natin alam kung magkakaroon pa ng supply. Kaya yan ang pinaka-problema natin at sa mga pagdinig namin, hindi kami nakakakuha ng konkretong sagot at commitment kung magkakaroon tayo ng supply pagtapos ng mga araw na yun. Ramdam niyo po ba yung urgency ng mga government agency na nag-aasikaso nitong krisis na ito? Kulang. Dahil sabi nga namin, ang mga oil companies, ang sabi dapat government to government ng negotiation. Kumbaga, sumuko na sila, bumili sa commercial transaction. Pero nung tinanong namin ng government to government, dumadaan pa sa embassy, dumadaan pa sa normal channels. Hindi naman normal ang sitwasyon ngayon eh. Dapat talagang high-level negotiations ang dapat gawin. Kaya para sa akin, ako ay nakukulangan sa mga hakbang na ginagawa ng mga ahensya. So yung sapat na po ba yung umiiral na national energy emergency at dapat mang madaliin na yung implementasyon ng suspension sa excise tax sa langis at dapat na rin bang tingnan na rin yung VAT at oil deregulation law? Magandang hakbang na yan. I think itong uplift committee na binuo ng ating Pangulo ay malaking hakbang yan. Dahil ngayon magkakaroon na ng isang national contingency plan. Kasi yun na rin ang kulang Rafi. Tinanong namin kung meron tayong contingency plan dahil obviously tumatagal na itong singalot sa Middle East. Pero hanggang ngayon wala pang national contingency plan. Nakita rin natin na maraming mga hakbang ng gobyerno na hindi coordinated sa isa't isa. Kaya kailangan talaga itong uplift committee ay mabuo na. Sabi po ng Pangulo, sapat hanggang June 30 yung supply ng crude oil sa bansa. Reaction niyo po riyan? May dumadating, no? Nakita ko may mga dumadating na supply galing Russia na ito ay bagong supplier natin.
Kaya magandang balita yan na at least humahaba na from 60 days to pag-June until 90 days. So sana tuloy-tuloy na ito para hindi tayo magkaroon ng aberya pagdating ng 90 days. Bukod po sa pamimigay ng ayuda, ano sa palagay nyo yung dapat pa maging hakbang ng pamahalaan sakaling tumagal pa itong mataas na presyo ng produktong petrolyo? Bantayan natin ang inflation, Rafi. Sa ngayon, base sa mga reports ng Department of Agriculture, hindi pa nagkakaroon ng spillover sa mga agricultural products. Pero hindi rin yan tatagal. Alam naman natin na pag tumaas ang gasolina, nakalat talaga yan sa ibang mga produkto. Kaya dapat bantayan maigi yan dahil ang mga kababayan natin, bago pa naman yung gera, maraming hirap na. Kaya kung tumaas ang presyo ng mga bilihin, magiging pangpahirap talaga. Dapat po bang pag-usapan na rin ng seryoso yung austerity measures sa pamahalaan? Hindi na pag-usapan, dapat gawin na, Rafi. Importante, ginagawa na ito ng pamahalaan. At ako naman, I give credit to the agencies. Maraming agencies. Kami sa Senado dito, nagpa-practice na rin ng 4-day work week at work from home para mabawasan din pagbabiyahe ng mga empleyado. Kaya dapat gawin na yan. At meron nga kaming proposal pa na bawasan pa yung mga pondo ng iba't ibang ahensya pagdating sa mga non-essentials tulad ng traveling, training. Makakalikom tayo ng 170 billion kung nagbawas tayo ng 20%. So kumusta po yung usaping yan? Matutuloy ho ba yan at mapapalawig? Oo, yun ang aming mungkahi sa mga agencies at sa DBM. At inaantay na lang namin yung paglalabas nila ng National Budget Circular para ma-activate na ito. Okay, abangan po natin. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo sa Balitang Hali. Thank you. Si Senator Sherwin Gatchalian. Ilang community pantry ang muling binuksan para sa mga tsuper at rider. Gaya na lamang sa Maginhawa Street sa Teachers Village, Quezon City. Sa isang inihandang pwesto ng mesa at estante, iniwan doon ang iba't ibang bilihin gaya po ng bigas, gulay, prutas at itlog. Maaaring magbigay roon ang sinuman. Hinihikayat naman ang mga tsuper at rider na kumuha ng ayon sa pangangailangan. Isang community pantry rin ang binuksan sa San Nicolas, Pasig. Ayon sa mga may-ari ng community pantry, panahon na para tulungan ang mga nasa sektor ng transportasyon na pinaka-naapektuhan ngayon ng mataas na presyo ng petrolyo. Mga kapuso, may destination in mind na ba kayo ngayong tag-init? Kung wala pa, isama na sa bucket list ang mga magagandang tanawin at masasarap na pagkain ng Abra. Heto ang patikim ng biyahe ni Drew. Ano kaya ang kailangan para masabing kabigha-bighani ang isang destinasyon? Parang pahihirapan ka muna. Pero pagdating naman sa pinakadulo, isang rewarding scenery naman ang sasalubong sa'yo. Boiled egg, sir. Rurog chicharon. Mata ng baboy, sir. Bulaklak, sir. Parang punong-puno na po yung aking bowl na wala pa pong Mickey. Pwede to. Pwede to, guys. Sa sobrang ganda raw ng tanawin dito, may parte ng bundok na hindi pinalalampas ng mga biyahero para sa isang pangmalakasang picture sa tabi ng bangin. 1, 2, 3, pak. O, di ba ang ganda? Sa 500 pesos, ano-ano kaya ang mabibili ko? Masusubok ang budgeting skills ko rito ah. Sunay, kano ba? Magkano po? 280, sir. 280. Dito, tapos dito 300. Well, sige po. Isa lang po. Nay, magkano po ito? 3 isang daan, sir. 3 isang daan. Teka, naubusan na pala ako. Utang muna ang 50, Nay. Bakit ba kasi hindi ako tumawad? Ang ipinagmamalaki nilang lechon, bukod sa malutong, malasa, may secret ingredient pa na isang uri ng cactus. At gets ka na kung bakit yun yung pampalasa. Sarap.
Pinalawig ni US President Donald Trump ang tigil atake sa mga planta at iba pang energy infrastructure ng Iran ng 10 araw o hanggang April 6. Ito'y para raw himungkin ng Iran na buksan ang Strait of Hormuz na pangunahing daanan ng mga barkong may kargang langis at gas mula sa Middle East. Gayon din ang pagpapasara ng nuclear facilities ng Iran. Ayon kay US President Donald Trump, desperado ang Iran na makipagnegosasyon dahil nagtamo itong ng anyay matitinding pagkawasak mula sa atake ng Amerika at Israel. Been obliterated. Who wouldn't negotiate? They are begging to make a deal. We'll see if we can make the right deal. And if they make the right deal, then the strait will open up. Hormuz Strait will open up. Mula nung pumutok ang gulo sa pagitan ng Iran at ng nagsanib puwersang Israel at Amerika, kabilang sa mga laging nababanggit ang Strait of Hormuz sa Middle East. Isa po itong makipot na bahagi ng tubig na nagdudugtong sa Persian Gulf at Gulf of Oman. Nasa paligid nito ang mga bansang Iran, United Arab Emirates at Oman. Mahalagang Strait of Hormuz pagdating sa pagbiyahe ng krudo sa buong mundo. Batay sa datos ng Energy Information Administration ng Amerika, nasa 20 milyong bariles ng krudo ang idinadaan kada araw sa Strait of Hormuz noong 2024. Katumbas yan ng 20% ng kinukonsumong petrolyo sa buong mundo. Dahil sa giyera ngayon sa Middle East, bumaba ang bilang ng mga bumabiyaheng barko sa Strait of Hormuz. Mula February 1 hanggang 27, tinatayang 129 na barko lang ang dumaraan doon araw-araw ayon sa United Nations Trade and Development. Bumaba pa yan sa 81 noong February 28, ang araw na sumiklab ang giyera, at patuloy pang bumababa sa mga sumunod na araw. Sa pagsiklab ng gulo, nag-abiso ang Department of Migrant Workers na may karapatan ng mga Pinoy seaman na tumangging ma-assign sa warlike operation areas tulad ng Strait of Hormuz. May mga barkong dumaan doon at sa Persian Gulf na inatake ng Iran. Sabi ng DMW, minomonitor nila ang mga barko sa Middle East. As of March 12, ligtas daw ang mahigit 7,000 Pinoy seafarers. Ngayong limitado ang pagdaan doon dahil sa giyera, paano ba ito nakaapekto sa Pilipinas? Base sa datos ng Department of Energy, karamihan ng mga produktong petrolyo sa Pilipinas tulad ng gasolina at diesel, ini-import mula sa mga kalapit na bansa sa Asia. Kabilang dyan ang South Korea, China, Singapore, Malaysia. Ang petrolyong ini-import mula sa mga nasabing bansa ay ni-refine mula sa krudong nakuha sa Middle East at idinaan sa Strait of Hormuz. Bukod sa mga bansang yan, nag-import din ng Pilipinas ng petrolyo mula mismo sa Middle East. Mahigit 4% ito ng supply ng imported petroleum ng Pilipinas noong 2024. Bukod sa krudo o petrolyo, idinadaan din sa Strait of Hormuz ang iba pang produkto tulad ng mga kemikal, container at dry bulk kabilang ang bigas ayon sa UN Trade and Development. Kasunod ng limitadong operasyon sa Strait of Hormuz, nagsimula na ring magmahal ang presyo ng krudo at natural gas sa pandaigdigang merkado. Dito sa Pilipinas, ramdam ang epekto nito lalo't pumapalo sa mahigit 100 piso ang kada litro ng gasolina, diesel at kerosene. Nitong mga nakaraang linggo, inuutay-utay ang mega oil price hikes para maibsan kahit konti ang epekto ng taas presyo. Sa kabila niyan, patuloy ang panawagan ng mga motorista, partikular na mga tsuper, na gumawa na ng hakbang ang gobyerno na pipreno sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Pinag-aalis ng Meralco ang mga kableng nakakabit sa kanilang pose sa Antipolo Rizal nang wala nilang pahintulot. May payo rin ang Meralco sa paggamit ng kuryente ngayong tag-init. May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Connie, nagsagawa ng anti-urban blight ang Meralco, katuwang lokal na pamahalaan ng Antipolo Rizal para ayusin ang mga pasilidad para masigurong ligtas ito. Inaalis ang mga unauthorized na wires na nakakabit sa poste ng Meralco nang walang pahintulot sa Meralco o sa lokal na pamahalaan. Marami raw dito ay mga abandonadong wires na. Delikado raw ito dahil kapag bumigat ng bumigat, nakokompromiso ang kanilang mga poste. Samantala, ayon sa Meralco, kapag panahon ng tag-init, tumataas ang konsumo sa kuryente. Sinabayan pa ito ng patuloy na kaguluhan sa Middle East. May sapat naman daw na supply ng kuryente pero may epekto ito sa singil ayon kay Jojo Dalriaga, tagapagsalita ng Meralco. Maging energy efficient daw dapat ang mga household. May tulong rin daw ang mga pagpapaikli ng oras sa mga mall hours. Makatutulong daw ito dahil bawas na ang oras ng paggamit ng kuryente. Samantala, sa temporary suspension ng WESM ayon sa Meralco, pag-aaralan pa nila ang mga parameters. Kailangan daw muna nila itong unawain at paano ito makaka-impact sa Meralco. Connie?
Maraming salamat, Bernadette Reyes. Mga mare at pare, kakilakilabot na shooting experiences ang isinare ng cast ng upcoming Kapuso horror film na Huwag Kang Titingin. Chika ni Sofia Pablo sa kanilang media conference kahapon habang nagro-roll ang camera sa set, may nakuha ng 2 taong nakatayo sa sina biglang umatras. Pero ang catch, pader na pala ang nasa likod ng mga nakuhanan ng video. Ang co-star niyang si Alan Ansay, creepy experience sa sementeryo ang ikinuwento. Si Michael Sager, kinalabutan daw nang madiscover na nawala ang kinakain niyang kwek-kwek sa tent. Yun pala, kinain na ng kanyang castmates. Aminado naman si Kira Ballinger na siya ang pinaka-magugulatin sa kanilang lahat. Present din sa media ko nga ng co-stars nilang sila Marco Massa, Charlie Fleming, Sean Lucas, Josh Ford, Anthony Constantino at Shuvi Etrata. In full support sa kanila sina GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at GMA Public Affairs Senior Vice President at GMA Pictures Executive Vice President Nessa Valdelion. Mapapanood na ang Huwag Kang Titingin ng GMA Pictures at Mentor Productions sa April 15. I think ang magugustuhan talaga sa pelikulang ito ay ang kwento. So abangan nyo, exciting siya talaga and I hope na ito yung unang salvo ng horror summer movies. Hinahangaan ngayon ng netizens ang kabutihang loob ng isang jeepney driver. Sa gitna kasi ng nagtataas ang presyo ng bilihin at mga produktong petrolyo, handa pa rin siyang tumulong. Saludo kay Super Hero. Kwento ni News Trooper May Albert Flores sumakay sa e-jeep ni Manong Super, ang anak niyang si Alia, na papasok noon sa eskwelahan. Nang magbabayad na ng pamasahe, doon niya nalaman na naiwan pala niya sa bahay ang wallet. Bababa na sana sa e-jeep si Alia pero pinigilan siya ng driver. Nalaman ni Manong ang problema ni Alia at hindi na siya siningil. Ayon, inabutan pa ng 100 pisong baon. Hindi na nakuha ni Alia ang pangalan ng driver pero habang buhay ay niyang nakatatak sa kanya ang Super Hero. Manong Chuper, may libo-libong likes ka. Trending! Good vibes talaga. Oo, salamat, Manong. Thank you po. Ayan, ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Cesar. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carantel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Diba?